kaluluwa. Amen? At yung buhay mo na yun at puso't kaluluwa na yun, pwede mo pa rin i-honor ang Diyos. Amen? Trabaho lang yun, pero pwede mo pa rin i-honor ang Diyos. Amen. Amen? No, nasira yung iyong TV. TV lang yun, pero pwede mo pa rin i-honor ang Diyos. Like Job. Amen? Susunod. Hindi na bago. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina eh. Meron tayong sisilipin kay Job. Ano po ito? Yung pagkatakot niya sa Diyos. Nanatili. Hindi na ngayon ang pagsulat. Bakit po? Iyon ang kanyang pagka. Let's develop. Develop, amen? Develop natin tayo, amen? Nakasama lang ako niyan eh. Ganyan ako nun eh. May problema ako lang sa church. Pero ngayon, i-develop ko sa sarili ko. Maglalago ako. Magmamature ako. Palalagoin ko sarili ko. Pag may pagsubok, I will honor God. Amen? Amen. Hindi yung pagsubok na ito. Isang bagay ang tatanda ko sa buhay ni Job. I will honor God. Amen? Lulugurin ko pa rin ng Diyos. Ang lugod-lugod pa rin sa Diyos. Ang sasabihin ko. Ang gagawin ko. Ang aksyon na gagawin ko. Kahit may pagsubok. I will honor God. Amen? May sakit ako. I will honor God. Amen. Hindi ako mapasok sa school. I will honor God. Bagsak ako sa subject ko. I will honor God. Amen? Lulugurin ko pa rin ng Diyos. Amen? Dahil ang buhay sa mundo, tayo binigyan ng Diyos ng buhay para lugurin talaga siya. Serve ang Diyos sa paglugod sa Kanya. Amen. Amen. That's the statement of Job. From the beginning, during, ito po mga kapatid, hanggang sa last statement ni Job, hindi nagbago. From the beginning, chapter 1 verse 1, fear God. During chapter 1, chapter 2 na pagsubok, you honor God. And then, his final speech, tignan natin, yung final speech ni Job, kung ino-honor pa rin niya ang Diyos. Bago natin susunod na slide. Naalala niyo ba yung salitang, the fear of the Lord is the beginning of wisdom? Sino nagsabi? Solomon. Pinakamatalinong tao sa mundo ang nagsabi, the fear of the Lord, ang pag-honor o pag-respeto sa Diyos is the beginning of what? Wisdom. Pero alam mo ba, bago sabihin ito ng pinakamatalinong tao, sinabi ko ito ni Job. His final speech, his final statement, ang sabi ni Job, and unto man he said, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Pagkatao, yes. From the beginning, he feared God. Amen? During trials, he feared God. Amen? Final statement, he feared God. Buhat na ikaw mga Kristiyano. Ngayon na nag-a-undergo tayo ng mga pagsubok at sa huling hininga natin mga kapatid, i-honor natin ang Diyos. Ano po ang sabi ni Peter? Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of person. Meaning to say, ang Diyos daw, walang kinikilingan, pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. Yes. But, may salitang but sa verse 35, sabi ni Peter, but in every nation, kasama ba Pilipinas in every nation? Yes, kasama ang Pilipinas. But in every nation, he that feareth Him, that is God, and worketh righteousness. Kasi kasunod nga talaga yun pag ino-honor mo ang Diyos, gagawa ka ng tama eh. Is what? Accepted. But, yung may takot sa atin, katanggap-tanggap sa atin. Mga magulang, maiintindihan niyo ako dito. Kapag yung anak mo, nire-respeto ka, ibabaon niya. Pero yung mga anak na hindi nagre-respeto, iba rin ang baon. Palo. Are you listening? Katanggap-tanggap yung marunong, rumispeto. Right. Yung may takot sa Diyos, katanggap-tanggap. Pero yung walang takot, that is rebellious, hindi ka tanggap-tanggap. You see?
Sabi ni Peter, pantay-pantay ang tao. Alam mo, Brother Jonathan, nasa Pilipinas ka, may takot ka sa akin. Ikaw ang katanggap-tanggap. Mas level up ka sa iba. Amen? Ano ang sabi ng Psalms? He will fulfill, ako, ang ganda nito, the desire of them that fear Him. Ngayong umaga, nagpunta tayo dito. Ano ang desire mo? Ano ang iyong pangarap sa buhay? Alam mo ba ang sabi ng Panginoon? He will fulfill your desire. Kapag inire-respeto mo siya. Amen? He also will hear their cry. And of course, si Job, habang nasa pagsubok, nananalangin siya. And will save what? Them. So, ito pala sekreto. Grabe pa naman itong desire ko na naramdaman ko kay sister. He will fulfill my desire. Amen? Kailangan ko lang palang matakot sa Diyos. Amen? Kailangan ko lang pala ikaw ng Diyos. Hindi nagbibiro ang gusto ko yun. Amen? What is your desire this morning, man? What is your dreams? Your plan, amen? Di ba nasa desire yan? Amen? God will fulfill your desire, amen? Amen. Honor God, amen? I will honor God. Amen. Can you say, I will honor God? Kahit saan ka man naroon. Kahit sino man ang nagsasabi sa iyo masasakit. Kahit anong iyong sitwasyon. Ano man lugar ka naroon. Nasa puso yan. I will honor God. Pagkatapos na mga pagsubok ni Job, from the beginning, during trials, and last statement, he feared God. Nag-uumapaw na pagkatakot sa Diyos. Hindi nagbago. That's why we need to develop yung pagkatakot sa Diyos. Amen? Ito na po ang nangyari. May desire si Job, of course. Ano po, gumaling siya. Sino bang may sakit ang ayaw kong gumaling? Bihira. Lord, pagkalingin mo ako. Amen? Lord, namimiss ko yung mga anak ko. Desire, amen? Panginoon, wala na akong makain. Wala na akong pagkukuhanan ng pagkain ko. Nalipo lahat. Wala na akong mga servants. Desire yun, amen? Pangarap yun, amen? From the start, ulitin ko, from the start, during last statement, Job feared God. Hey! Ano po ang nangyari? Ito po. Wala na po ba? Katapos ka lahat dito. Ito ang ginawa ng Diyos. And the Lord heard the captivity of Job. Lahat. When you see turn from captivity, mula sa ganong sitwasyon, he turned. When he prayed for his friends, also the Lord gave Job how many? Twice. And much that is overflow. Amen? Amen. Much as he had before. Masagana siya dati. Pero ngayon, at much pa, mas marami pa. Hindi ko na lang nilagay mga kapatid dito yung verse eh. Yung ibinigay na anak ng Diyos kay Job. Di ba nawala siya ng anak? Lahat ng ubos. Yung ibinigay na anak ng Diyos kay Job, pinakamaganda sa lahat ng nakatira. Kumbaga kung magkakaroon ng Miss Universe, sasali anak ni Job. Hindi naman dadalawang loob yung mga judges kung sino ang pipili. Yung anak ni Job sigurado. Mas magaganda. Mga ladies, tignan niyo po yung nakatira. Second one. Amen? Amen? Ay, sumangayon ito. Amen? Amen. Ay, sangayon na. Dinaw din ang Diyos mga kapatid. Dinaw din. God is good.
Amen. Deserve siya na i-honor siya. Yes. Mga kapatid, kapag may pagsubok ka, hindi mo maintindihan. Huwag mo na munang intindihin kung hindi mo talaga maintindihan. Sa tao mo, ang intindihin mo, i-honor mo ang Diyos. Yan ang ipinaintindi ng Diyos sa atin. That's right. Amen. Huwag kang magsasalita ng against sa Diyos. Tama. Ikala mo pa rin ang Diyos. Hindi yung kapag may problema na, kung katatawagin yung mga unbeliever na barkada, inuman na! Hindi lang solusyon ng problema. Ang solusyon ng problema, honor God! Amen. Tama po. Praise God. Magulo ang tahanan, pupunta. May kipag-chismisa na lang sa kapitbahay. Ayaw sa pero bahay na ito. Ano ka, ako ganyan ang pati mga anak. Alam mo, Mr. ko ganyan, ang anak ko ganyan. Church mali! Are you listening? Kapag may sitwasyon tayong hindi maintindihan, huwag mo lang intindihin. Ang intindihin mo, I will honor God. Kung paano mo i-honor Diyos. Ikaw ang pinagbintangan, mali ang listang gano'n, may nawalang 20,000. Tira, buwan mo ba dito ko sa bilihan? Ayaw ko nung nakakatakot na umagin to. Malas. Malas? Bakit ganyan malas? Huwag na nga makadala nun. Nagkagalit yung pamilya ko, buwan ko umagin ako sa bilihan, Bible Baptist Church. Minsan preaching pa ng pastor, napagsikan pa ng naway. Pero yung pastor ko parang laging galit. Alam mo, kung ginagawa masama, inaasik ako. I will honor God. Amen. Praise God. Pag may pagsubukan itong dapat isipin kung paano pag-ibig ka ng Diyos. Huwag tumag-ibig, amen. 7 days. Hindi niya inakasuhan ng Diyos. Amen. Hindi siya nanisi. Yung bibig niya, itinag-init niya. Sa bubuting bagay lang ba, kakalapin natin. Sinasabi niya sa asawa niya, wife, oh God, huwag mo ginagin ng Diyos. Mataas dapat ang pagtingin natin sa Diyos. Ay, bless na bless. Kinuhanak pa ng picture yung wala ka kanina. Pamilyang ino-honor ng Diyos na kaluwalin na. That's the key. Sa buhay ko. I-honor ko. Ayaw tayo na. Praise God. Maraming Diyos, salamat sa lunsar. Ngayon sa aming mga bisita, nais ng Panginoon na kilalanin mo siya at i-honor mo siya sa buhay mo. Pero hindi mangyayari yun kung malayo yung tamang relasyon sa Kanya. Dahil sa kasalanan, nasira ang relasyon mo sa Diyos. Kaya nais ng Diyos na ibalik yun sa paraang pagsisihan ng kasalanan at pagharian siya ng buong-buong sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa aming bisita, nais mo bang kilalanin at tanggapin ng Panginoon? Nais mo. Nais din ang misyon para sa iyo. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Batid ng Diyos lahat ng kasalanan na nagagawa natin. Ayaw ng misyon. Nais ng Panginoon na linisin ka mula doon. At kung nais mo magpalinis sa Panginoon, pagsisihan ang mga kasalanan at tanggapin siya bilang Diyos mo, bilang i-honor mo ng Diyos at higit sa lahat bilang tagapagligtas mo. Dahil may kapahamakan sa ikalawang buhay pag hindi mo siya kinilala bilang tagapagligtas. Kung nais mo siyang tanggapin, sumunod ka sa maikling panalangin dito. Panginoon, batid mo ang kasalanan ko. Patawad ko. Nais kitang tanggapin ngayon bilang ino-honor ng Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw maghari sa buhay ko. Kayo magpala sa buhay ko. Ikaw ang maging personal kong tagapagligtas sa puso ng buong buo. Salamat po. In Jesus' name. Sa mga miyembro ng iglesia ito, pag may pagsubok, saan ka tumatakbo?
Saan ka lumalapit at saan ka lumalayo? Kuminsan, lumalapit tayo sa ibang lalapitan at lumalayo tayo sa dapat nilalapitan. Yun ay ang Panginoon. Come on. You pray before the Lord. You kneel. You ask. I will honor God. Let's honor God. Deserve ang Diyos. Deserve ang Diyos. Sabihin mo sa iyong sarili niya, sa harapan ng Panginoon, ipanalangin mo na Panginoon, ako at ang aking pamilya, i-honor ka. Sa buhay ko ito, personally, i-honor kita, Panginoon. I-respect kita. Sa aking pananalita, igagalang kita. Sa aking pag-iisip, igagalang kita. Sa aking kasuotan, igagalang kita. I will give you respect. I will give you honor. Like Job. Kapatid, may mga pagsubok talaga ang buhay. Kung hindi mo talaga maintindihan, huwag mo lang intindihan. Sa halip, pagkatiwala mo sa Diyos. I-honor mo siya. Huwag mong accuse ang Diyos. Huwag mong pagsalitaan ng Diyos. Dahil hindi na maganda. Ang nais ng Panginoon. Yung katulad ng kay Job na natili from the start, during the trials, and his last statement, he feared God. Meron man tayong nagawa na hindi ka-honor sa Diyos, na disrespect ang Diyos sa ginawa natin, sa sinalita natin, sa inasal natin,